Magandang hapon po. Maaari po ba kayong magbahagi ng isang karanasan na nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa simbahan sa paglipas ng panahon? Yes. I remember one time, ang church kasi mula sa Bonanza, nalipat sa Goya. And then, bumalik ulit kami sa Bonanza. During that time, yung church natin ay affiliated sa Miracle. So, we started, yung church natin wala siyang building. Talagang parang ano lang tayo, bubong. Tapos, may mga bench kami upuan. May isang pastor na nag-visit sa amin. Ay isang pastor sa Miracle. So, nakita niya yung simbahan natin na ganun lang. So, tandang-tanda ko yun, pinag-pray niya yung church ng blessing. Sabi niya, yung prayer niya, nung nare-recall ko, talagang na-bless yung church natin one day. Siguro na-burden siya na ganun lang yung simbahan natin, walang building, tapos yung sa Goya nga kami noon, wala na yung semento, wala, later na lang. So, pag nare-recall ko yun ngayon, dahil anniversary natin, so from there to here, so nakita ko kung gaano katapat ang Panginoon. Na yung panalangin niya para sa iglesia natin, nangyayari, nag-bless naman tayo ni Lord, na out of that place na parang nakakaawa tayo, di ba? Pero, ayun, sabi ko napakabuti ng Panginoon na siguro dahil naging faithful din yung mga members. At from the very beginning kami naman yung nandun, until na nandito tayo ngayon sa place na to. So I see God and I witness how God, although may journey tayo, makita ko kung paano rin tayo kinalingan ng Panginoon. Pangalawang question po. Alin po sa mga naging ministeryo o programa ng simbahan yung naging mahalaga po para sa inyo? Siguro, at this point, kasi I started sa ministry as nagturo ko sa mga bata. Hanggang sa nasa Young People Ministry ako, nasa worship. Sa ngayon, pinakamahalaga sa akin yung ministry ng mission. Dahil doon ko nakita na yung need, yung puso ng Panginoon na kinakailangan tayong umabot sa mga tao wala pang pagkakilala sa Kanya. So, naging sa akin yun, parang challenge. Nakita ko yung need na hindi lang ako young people, hindi lang ako magtuturo sa inyo, hindi lang ako magtuturo sa mga bata, hindi lang ako sa loob ng simbahan, kundi lalabas ako para tugunin yung tawag ng Panginoon, ang tawag ng mission. Kung pwede lang po may tanong, saan po yung unang naging mission mo po? Kung naaalala niyo? Siguro, yung unang-unang mission, kasi nung young people pa lang ako, nung nasave ako, tuwing Sabado, meron na kaming outreach program nun sa Pastor Bert pa. So young people ako, kasama ko mga men's and mga lalaki din na kabataan. Bakit na kami ng bundok? Every Saturday. So meron kaming nirelease out na isang family na binabible study namin sila every Saturday. Tapos naglalakad na kami from Bonanza. Kasi may church na noon, parang na-establish ang konti. Yung lugar namin, wala pa siyang, hindi pa siya kalsada. Talaga naglalakad na kami hanggang AFK na wala naman jeep. Imagine, ngayon, may jeep na, di ba? Nilalakad lang namin yun. So maghapon kami dun sa lugar ngayon. Ang layo naman, di ba? So yung lugar nila, yung tinatawag na falls nung araw na Santa Barbara na ngayon, nilalakad lang namin yun. Mula umaga, uwi na kami hapon. So, para sa akin, ano na yun mission na yata yun. Kasi noon, kung ano yung gawain ng church, makikijoin ako. Kahit
teenager pa lang ako kasi hindi ko lang, siguro talagang I was destined siguro. Yung passion ko siguro nandun na. Ayun yun yung pinakauna. Kung mission ang pag-uusapan na, although pag sinabi kasing mission, talagang hindi kilala ng tao ang Panginoon. Pero as a new believer ng ating Panginoon, sharing the gospel to these people, I think that is the first experience. Ano po, sa lahat po ng, syempre po, ang tagal na namin ano po yung pinaka-memorable po na mission po na naranasan? Pinaka-memorable. Siguro yung mission exposure ng church 2010. Tapos nasundan mo yun 2011. Ayun, kasi although yung lugar na yun na-reach na. Kasi 80% ng mga tao doon sa Budbud tribe ay Kristiyano na. Pero nakita ko yung nakakakaba pa rin. Kasi yung lugar nakakatakot. As in, yung dinadaanan namin, parang 2 tao lang kasya. Tapos ang lakad ay half day kung mabilis kang maglakad. Pag matagal kang maglakad, aabuti ka ng isang araw. Tapos yung pagkain, hindi lahat okay. Palagi ko yun yung hindi namin malilimutan. Siguro ilang naman ako. Kasi delikado yung lugar. Para bang anytime mag-sleep yung paa namin, makikita na namin ang Panginoon kasi ang tawag doon is stairway in the sky eh. Bali 70 degrees ang ano. Parang makakalikan mo na yung lupa pag on top na kami. Talagang ang hirap talaga ng lakad. Siguro yun yung pinaka-challenging so far. Ayun. Last question. Sa inyo po palagay, paano po kayo tutugon sa ating simbahan pagdating po sa mga nagbabagong pangangailangan ng komunidad sa paglipas po ng mga taon? Siguro, kasi ang Word of God ay hindi ma-out of season. Siguro yung paraan lang natin ng pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Like for example ngayon, kaya natin mag-evangelize kahit sa online. Hindi lamang, like ako ngayon, hindi ko kailangan pumunta ng Dubai para i-reach out ko mga kamag-anak ko doon. Yung teknolohiya ay malaking tulong para tugunan natin ang pangangailangan ng mga kaluluwa sa paligid. Not only in this community na malapit sa atin. So, palagay ko, makakatugon ako. Personal, kasi nagagawa ko naman ngayon. So, I think that is very thankful ako sa Panginoon. Lalo na yung nag-pandemic, di ba? Parang feeling namin yung pastora nun, ako, paano tayo mag-mission nito? Nagmamadali nga kami ng na-vaccine. Dahil lang iniisip namin para makapag-mission pa rin. Pero, iba yung ginawa ng Panginoon na we can still adapt. Diyan ko napatunayan na ang Diyos ay hindi siya mawawala sa takbo ng panahon. Kaya-kaya niyang sabayan at kaya din natin tumugon. Thank you po.